Hello everyone! Welcome back to my channel. Ngayon, ang story na talakayin natin is kapalpakan. Okay? So, bago tayo pumunta sa pinaka-content natin, sa section na ito ay mag-share muna ulit ako, okay, ng Word of God para sa inyo. Di dapat tayo nakakalimot, okay, sa Words of God. Itong i-share ko is matatagpuan sa John chapter 9 verse 1 to 10. Basahin ko muna, okay, hanggang 12. Okay? Pinagaling ni Jesus ang bulag. Sa paglalakad ni Jesus ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. Tinanong siya ng kanyang mga alagad na sinasabi, Rabbi, sino ang nagkasala? Siya ba ang kanyang mga magulang kaya siya naipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi, ang lalaking ito ni ang kanyang mga magulang ang nagkasala, kundi upang ang mga gawa ng Diyos ay mahayag sa kanya. Verse 4, kinakailangan gawin ko ang magawa niya na nagsugo sa akin habang araw pa. Dumarating ang gabi na wala nang makakagawa. Habang ako ay nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Pagkasabi niya ng mga ito, dumura siya sa lupa, gumawa siya ng putik, at ipinahid niya sa mga mata ng bulag ang putik. Sinabi ni Jesus sa kanya, pumunta ka at maghilamos sa dakong paliguan ng selo. Ang ibig sabihin ay sinugo. Siya nga ay pumunta at naghilamos at bumalik na nakakita. Okay, ang mga kapitbahay nga at ibang mga taong nakakita sa kanya na dating bulag ay nagsabi, hindi ba ito yaong nakaupo at namamalimos? Sinabi ng iba, siya nga iyon. Sinabi ng iba, kamukha niya. Ngunit sinabi niya, ako nga yun. Kaya sinabi nila sa kanya, papaano namulat ang iyong mga mata? Okay? Yun yung sinabi ng mga ibang tao. Okay? So dito, makita na naman natin yung miracle na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Dati, actually tayo po ay bulag. Okay? Kung wala ka pang Panginoon sa buhay mo, okay? Magkaroon ka ng Panginoon sa buhay mo. Tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas at mag-isip ka sa mga kasalanan mo para tayo po ay maligtas sa impyerno. Okay? Ngayon, balik tayo sa ating topic. Kung titingnan kasi natin, katulad din tayo nung blind man. Okay? Hindi naman sa literal na bulag, pero nagbubulag-bulagan tayo na siyang naging hadlang para gawin mo yung pinaka-life force mo. Yung mga fear na naramdaman mo na nagsiserve din yan bilang kapansanan mo. Pero yung mga kapansanan mo na yan, yung mga struggle na hinaharap mo, yan pala yung mga gagamitin ng Panginoon para bigyan ka ng message para ikakabuti mo. Tulad ko, okay, ako aaminin ko po, mahina pa ako sa English. Natakot ako minsan, okay, makipag-interact. Okay, naalala ko dati yung merong isang Amerikano na magaling sa music. Okay, si Dandan, yung kaibigan ko sa church, marunong din mag-ukulele. Tapos, ako, lumalayo ako kasi natakot ako. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nung Amerikano na marunong mag-instrument. Kaya ako, nainaya ako makipag-interact. Kasi takot ako. Si Dandan marunong mag-English. Ako, totoo hindi talaga ako marunong mag-English. Okay? Pero habang tumatagal, biyaya ng Panginoon, because of I'm reading a books, I'm reading a Bible, unti-unti pa akong natututo. Pero hindi po ganun kagaling. Kaya takot po ako. Okay, makipag-interact. Simula dati. Okay? Ngayon, okay? Kaya pa ako takot, okay? Kasi baka tanongin ako sa English dati. Pero naisip ko lang na matutunan din naman natin yan eh. Okay? Ma-overcome din natin yung mga weak points sa buhay natin. Actually, after 3 years ago, okay, naisip ko na gumawa ng ganito. Pero naisip ko nung time na yon dapat, okay, English yung mga pagtuturo ko. Okay? Nung time na kinalimutan ko yung kapansanan ko na di ako marunong mag-English doon sa nag-push yung sarili ko. Okay? I mean, hindi ako marunong mag-English. Okay? Doon ako na-encourage na i-push yung aking sarili. Okay? Na gumawa ng isang tutorial. Okay? Ako, hindi ako marunong mag-English. Pero sige, magtagalog tayo. Kung ano yung kaya natin, gawin natin. Yun yung sinabi ko sa sarili ko. Kaya ikaw, kung ano man yung pinagdadaanan mo, umaad lang sa'yo, ibigay mo yung lahat sa Panginoon. I-surrender mo yan sa Panginoon. Okay? At siya ang gagawa ng paraan para magpatotoo sa'yo.
Pero dapat kilos din tayo. Hindi kasi pwede na si Lord, ang Panginoon lang lagi. Dapat pinapakita natin na deserving tayo. At yung struggle mo na ang magsisilbing mensahe pa para sa iba kung paano ka nagtagumpay at ang tagumpay hindi talaga yan galing sa atin, kundi galing yan sa Panginoon. Lagi mo yang tandaan. Okay? Kaya yung mga kapansanan natin, okay, pwedeng gamitin yan, okay, para makatulong tayo sa iba. Okay? Ako po, meron po akong mga video dati na nabubulol ako. Okay? Kung makita niyo yung pinakamataas kong views, yung 167,000 views, nabubulol po yung mga tutorial ko, mga tinuturo ko. Pero by the grace of God, okay, ako po ay turo na ng maayos. Merong konti, okay, patigil-tigil, okay, pero biyaya ng Panginoon, dire-diretso na. Okay, dahil ginagamit tayo ng Panginoon para makatulong sa iba at meron tayong ma-inspire na iba na ang Diyos gumagawa, okay, ng himala until now. Okay? Kaya kailangan natin humingi ng guidance sa Panginoon lagi. At huwag natin kalimutan ng Diyos sa buhay natin. Because without God, we can do nothing. Kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. Dahil ang Diyos sobrang bait niya. Okay? Basta ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Okay? Ibibigay niya sa atin yung ating gusto. Okay? Basta maging faithful lang tayo sa Panginoon. Sometimes ang hirap. Pero kailangan lang nating maniwala at manampalataya sa Panginoon. Kaya kung wala ka pang Panginoon sa buhay mo, dapat ngayon mismo magkaroon ka ng Panginoon sa buhay mo. Para yung ikaw ay bulag dati, ikaw ay magkakaroon na ng mata at makita mo yung truth at katotohanan na kailangan ko pala ng Panginoon sa buhay ko. Kailangan ko palang manampalataya sa Panginoon. Kailangan ko palang papasukin ng Diyos sa buhay ko. Kasi kung walang Panginoon sa buhay ko, okay, baliwala lahat. Yumaman ka man, gumaling ka man sa mga bagay, maging successful ka man, okay, gumanda man yung negosyo mo, okay, maging successful ka yan sa negosyo mo. Pero kung wala kang Panginoon sa buhay, useless lahat. Dahil yung kaluluwa mo, sa impyerno nang mapupunta. Kaya kung gusto mo magkaroon ng Panginoon sa buhay, tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas para tayo ay maligtas sa impyerno. At yung pinaka-hope natin ay sa langit. Ang maganda dito, nagsagling success ba tayo dito sa lupa, okay, may heaven pa tayong hinihintay sa eternity. Kaya dito na po sa ating vlog, okay, now ay naging blessing. Okay, kahit na meron tayong mga kapalpakan dati, kahit na meron tayong na nagdo-doubt tayo, na hindi natin kaya, pero habang tumatagal, okay, doon tayo natututo. Okay, at the same time, sa biyaya ng Panginoon. Thank you sa panonood, salamat sa suporta, at see you on my next vlog. Okay? At sinisigurado ko po lahat ng ating mga sinishare dito ay na-experience na po natin. Okay? At mas madami pa tayong kwento na sabihin. Okay? So, don't forget to comment, okay? Para malaman ko yung mga sumusuporta simula ngayon hanggang sa dulo. God bless and see you on my next video. Bye-bye.